Magandang umaga po. Maganda at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Today is September 18, Thursday, at ngayon pong umaga ay 7:20 a.m. Yan, maaga na naman tayo sa opisina. Kahapon, sana ma-explain ko ng mabuti sa inyo to, no? Kasi kahit ako parang mahihirapan ako mag-explain din pero if you give me time, sana mapaintindi ko po kung ano po ang nangyayari at kung ano ang effect ng TRO against sa BAA number 77 o yung Redistricting Act of 2025 sa BARM. Yan po. Kasi kahapon po, naglabas po ng TRO o Temporary Restraining Order ang Supreme Court laban sa batas na nagbibigay ng redistricting sa Sulu ng kanyang mga distrito. At ang tawag po nyon BAA number 77. Yan po. So naglabas ng Temporary Restraining Order or TRO ang Supreme Court para hindi muna i-implement ang mga provision na yon. So sinabi ng COMELEC na dahil lumabas yung Temporary Restraining Order, hindi tungkol sa eleksyon hindi tungkol sa BSK, hindi tungkol sa BARM elections, tungkol po ito sa redistricting, maapektuhan daw ang eleksyon ng BARM. So, pansamantalang pinatigil muna ni COMELEC Chairman George Garcia ang preparation nila for the October 13 BARM elections. Okay. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Supreme Court doon po sa old law na BAA number 58 at ang TNRO nila ay BAA number 77, dapat kasama sa eleksyon ang mga districts sa Sulu. 7 po yata yon. Ngayon, doon po sa mga kaibigan nating mga Muslim, no? Diyan po sa Mindanao. Kung nagkakamali po ako ng facts, pagpasensyahan na po ako. Sapagkat hindi po natin nasusubaybayan yan. Ang sa atin po ay nasa news report. At saka yung nire-report ng ating po mga reporters. Pero basically, ang punto lamang dito ay pinatitigil yung BAA number 77, yung constitutionality niya ay question at ngayon ay lumabas na ang temporary restraining order. So anong effect nito? Kasi kailangan i-discuss ko kasi pag naglabas ng TRO, halimbawa maglabas ng TRO ang Supreme Court laban sa ito nga sa BSKE, laban sa Republic Act 12232 o November 2, 2026 election, ganito. Okay? Ganari ang mangyayari sa batas na umiiral ngayon. So, ang sabi ng Supreme Court, itigil muna, maintain the status quo, hindi muna i-implement ang provision o Redistricting Act ng BAA number 77. At dahil makakaapekto ito, sapagkat ang una, BAA number 58, ay kasama ang Sulu at yung mga distrito nito sa eleksyon, ang sabi noon ni Chairman George Garcia, kahit ano pa mangyari, hindi nakasama, mag-proceed pa rin tayo sa eleksyon. Ngayon, maapektuhan na. Kasi pag dineclare na unconstitutional ang BAA number 77, ang iiral ang dating batas na BAA number 58. Kaya itinigil muna. And merong malaki, sabi ni Chairman George Garcia, malaki ang tsansa na kung hindi ililift yung TRO at wala pa ring desisyon by October 13 ang Supreme Court, malamang ma-postpone ulit ang BARM elections. Okay. Anong importante dito? Ang importante dito, 2.5 weeks to go na lang, or exactly, nilista ko dito exactly 18 days to go na lang, eleksyon na sa BARM. 18 days or 2.5 weeks to go, mag-i-eleksyon na sa BARM. Tsaka pa lamang naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court na matagal nang hinihingi ang kanilang desisyon ukol
dito. Okay. So, anong effect? Ang effect niyan, sabi ng Supreme Court, sabi po ng COMELEC ni COMELEC Chairman George Garcia, na ang probation ng BAA number 77 na sila ang umiiral ngayon, redistricting of 7 Sulu districts, hindi mo na i-implement. However, hindi gagana yung dating old law na BAA number 58. Hindi not necessarily bigla siyang, gaganan na rin. Para pong yung sinabi ko dati na pag nag-issue ng temporary restraining order, ito yung umiiral na batas, BAA number 77, hindi ibig sabihin na pinigilan ng TRO, ma-abrogate siya o mawawala na siya ng visa at yung dating number, BAA number 58, ay siya naman nanay. Hindi pa po. Kasi, ang sabi ng Supreme Court, hihintayin nila ang desisyon ng Supreme Court kung ito ay constitutional o unconstitutional. Ito po ang sinabi po nila. Hindi maaaring ibalik ang visa ng BAA number 58 sa kabila ng TRO versus BAA number 77 na nananatiling legal sa ngayon. Pero meron nga lang TRO para lang hindi mo na i-implement. So, kagaya po ng discussion ko po noon, at papasok na po tayo, anong kinalaman nito sa BSKE? 2025 ba o 2026? Papasok po tayo doon sa sinabi ko po noon na imbis na i-implement na yung Republic Act 12232 o yung November 2, 2026, pagka nag-issue ng TRO, i-hold mo na yan. Pero hindi ibig sabihin na pag hinold yun, bigla na lang susulpot yung dating batas ng December 1, 2026 at bigla na lang magkaka-eleksyon. Hindi ho yun ang pakay ng temporary restraining order. Ang pakay at ang alituntunin ng temporary restraining order is to maintain the status quo. Ibig sabihin, hold mo na lahat, teka muna, huwag niyo munang i-implement yan habang hindi pa kami nagdedesisyon. Wait lang. Kape tayo. So, ano na, Kags Butch? Paano kung nag-issue ngayon ng TRO, Temporary Restraining Order? Kasi ito 13 days to go before BARM election, October 18 days to go. Kahapon, September 17 nag-issue. Paano kung, let's just say, mangyari yon? Ito na yung December 1, November, mag-issue ng temporary restraining order kasi alam naman ng Supreme Court, December 1. Yung dati. Hindi na nananaig yan. Ang nananaig is November 2. So, they may decide before November or on November before December 1 or maybe after sa January. Because wala na silang pressure Wala silang pressure mag-decide dito sa December 1. Hindi umiiral to. Ang umiiral is November 2, 2026. Pero kahit na, pwede pa naman mag-issue ng temporary restraining order. Di ba? So, paano ngayon kung nag-issue na nga ng temporary restraining order by the month of November? Okay, kailangan kong sagutin ito sapagkat ang dami nagsasabi pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi pa rin na pag nag-issue ng temporary restraining order, tuloy na ang December 1, 2025. Sinabi na nga ho, na although hindi na maaaring ibalik ang visa ng BAA number 58, ang umiiral na batas ay ang BAA number 77. So, hindi nila mababalik yun. Not unless, kagaya po ng paulit-ulit ko sinasabi, mag-declare na ang Supreme Court, mag-decide sila kung constitutional o unconstitutional. So, i-apply natin ngayon sa sitwasyon natin. Pag naglabas ng temporary restraining order, halimbawa, kunyari lang November. Para kunyari, before December 1, nasa isip nila yun. Yung mananaig pa rin naman is November 2026. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon na ng eleksyon. Not unless, of course, kasi sasabihin nila, yung implementation ng mga batas na yan, itigil muna natin. Sasabihin ng Supreme Court,
kinakailangan na naming mag-decide kung constitutional o unconstitutional yan. So, kung constitutional, tuloy, November 2, 2026. Pag sinabing unconstitutional, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, delayed na ang election natin, 2026, balikan niyo yung mga ibang vlogs ko kung kailan yung date na sinabi ko, mga May 12, May 4 or May 12. Yun na yung pinaka, Pero kung ganun din katagal, at malapit na rin, sabi na ng October, yun yung magiging mutan academic, wala nangyari. Kasi pag sinabi ng Supreme Court na wala na kaming oras, kapag abutan na kami ng panahon, mutan academic na yan, kahit unconstitutional pa yan, idiretso nyo na. O, ito ang date, 2026. Bahala na ang COMELEC kung ano ang magiging buwan ng election nyo. So, yun po. Yun po ngayon ang umiiral na balita. Alam ninyo, yung constitutional at saka unconstitutionality ng isang bagay o isang batas. Ang dami ngayon sa Supreme Court. Ngayon lang ako nakakita na baka daming kaso na unconstitutionality sa Supreme Court. Number 1, yung kay Sara Duterte na impeachment, which was declared as unconstitutional by the Supreme Court dahil hindi ka pwede daw mag-file ng ilang beses sa isang taon on an impeachment against an impeachable officer. Isang beses lang daw sa isang taon. This year, 4 yata ang final. So it was declared by process as unconstitutional. Okay. Yung General Appropriations Act o yung budget insertions na alam mo na. Nandyan yung flood control. Okay. Hanggang ngayon, hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court. Unconstitutional daw, marami nagsasabi sapagkat maraming insertions. At yung mga insertions na yun, kaya nga tayo nagkakagulo, hinahanap natin ng pera, bakit nawawala? So, hindi pa nila nadidesisyonan, ang tagal na rin po niya. Okay? Magulo na ang Pilipinas. Okay. Ito, hindi pa nadidesisyonan yung sa BARM. Kung constitutional o unconstitutional, nakakaawa naman yung ating mga Muslim brothers sa Mindanao sapagkat ilang taon na nilang 17 years ba? 17 years na nilang gusto magkaroon ng eleksyon. Ang sabi ng COMELEC, maaaring ma-move pa next year kung hindi matutuloy ngayong taon dahil hinihintay nila ang desisyon ng Supreme Court. And then of course, itong hinihintay natin. Ito bang Republic Act 12232 November 2, 2026 unconstitutional o constitutional? Mukhang in the near future hindi pa makakapag-desisyon ang Supreme Court. So, yun nga lagi sinasabi ko, dapat maging proactive ang Supreme Court dahil lahat nakatuon ang desisyon sa kanila because ang Supreme Court ang final arbiter ng mga pinagtatalunan kung tama o hindi. Doon sa mga nagsasabing masusunod yung pirma ng Presidente o Senado ang masusunod, Kongreso, o ano pa bang mas mataas, pirma ng Presidente o desisyon ng Supreme? No, hindi ganun kasi nga meron tayong rule of law, meron tayong pina-follow na. Kasi pag nawala yung rule of law na yan, sinabi nyo ito mas mataas, wala na ang society natin, maghahagulo tayo, wala na tayong lalapitan. Kaya lahat lumalapit sa Supreme Court, the final arbiter of all things that must come out as truthful or false. Yan ang trabaho ng Supreme Court. So wala pa rin silang desisyon and I do not expect na magkakaroon. 4 ang nakapending sa kanila na constitutional issues. So, parang sila na rin nagpapagulo dahil sa bagal ng desisyon. Butik na matulaan. Natakot sa Supreme Court. Okay. So, maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Pambansang Kagawad. God bless po mga kabarangay.